Magsimula ang kwento kung saan natapos ang nakaraang kabanata. Sa kabilang banda, nagpapatuloy ang matinding sagupaan kung saan parehong mukhang kapantay ang lakas ng dalawang kalaban. Habang tinatabig ni Han ang palaso gamit ang kanyang espada, napagtanto niyang hindi niya mailapit ang distansya sa pagitan nila. Kahit sabay-sabay ang mga tira, nagpasya si Han na gagamitin lamang niya ang kalasag kung kinakailangan dahil ang pagsasanay na ito ay para makakuha siya ng bagong kasanayan. Nahihirapan siyang umiwas sa mga palaso at napagtanto niyang hindi sapat ang simpleng pagtitig sa target. Naisip niya na kung madetect niya ang layunin sa likod ng mga palaso, makakahanap siya ng paraan. Bigla, bago pa tumama ang isang palaso sa kanyang mga mata, tumaas ang antas ng kanyang depensa sa pagtabig at batay ang kasanayan sa espada, at nakakuha siya ng kasanayang tinatawag na insight. Dahil sa mga bagong kasanayan, mabilis na naitabig at naiwasan ni Han ang lahat ng mga palaso na pinakawalan sa kanya, at may pagbabanta siyang lumapit kay Jenna. Sa hindi inaasahang pangyayari, nabigla si Jenna, at habang pinipigilan ang pag-atake ni Han, napadapa siya sa lupa. Sa huli, matapos ang palitan ng mga atake, nagawang talunin ni Han si Jenna at pabirong tinanong kung iyon ba ang kanyang ika-19 na panalo. Habang iniisip ni Jenna na isa siyang halimaw, matapos ang kanilang magiliw na sparring, tiningnan ni Han ang kanyang stats window at napansin niyang may nakuha siyang ilang kasanayan. Samantala, abala rin sina Aaron at Jenna sa pagtingin ng kanilang mga attribute window. Nagtaka si Jenna kung ilan ang kasanayan ni Aaron, at sinabi nitong tatlo lamang: basic spearmanship, pain tolerance, at flame resistance. Ngunit nang tanungin niya si Jenna, ibinunyag nito ang listahan ng kanyang kasanayan: basic archery, basic dagger technique, switching, rapid fire, hawk's eye, at marami pang iba. Nagdulot ito ng kaba kay Aaron, ngunit tiniyak ni Han na ang dami ng kasanayan ay hindi palatandaan ng lakas, dahil nakabatay iyon sa tamang synergy at antas ng gumagamit. Naisip ng ating bida na kung hindi akma ang isang kasanayan, maaari pa itong makasama. Itinuring niyang halimbawa ang berserk at composure, ngunit mga espesyal na kaso iyon. Gayunpaman, dahil may siyam na kasanayan si Jenna, naniniwala siyang kabilang siya sa mga nangunguna. Kinabukasan, para sa pag-angat ng bayani, nagsimula ang pagsasama ng mga panimulang gamit upang makalikha ng basic promotion stone. Ngunit nabigo ang proseso, kaya ipinaalam ni Han kay Esel na hindi ito nagtagumpay kahit na may 87% na tsansa. Samantala, sabik na tinanong ni Jenna kung maaari rin siyang ma-promote. Sinabi ni Esel na pagkakataon na niya dahil isa na siyang 2-star hero. Makalipas ang ilang sandali, matapos pagsamahin ang mga bihirang bato, sinimulan ng master ang seremonya ng promotion. Habang papasok si Jenna sa advancement chamber, lumingon siya at sinabing babalik siya, habang iniisip ni Han ang antas ng kanyang mga kasama. Siya ay level 12, si Yolka ay level 8, si Aaron ay level 9, at si Jenna ay level 10. Pag-alis ni Jenna, naalala ni Han na espesyal ang kanyang promotion dahil nakialam si Tel, at inisip niyang maaaring iba ang maranasan ni Jenna. Maya-maya, inanunsyo ng sistema na nagising ang mga nakalimutang alaala ni Jenna, at matagumpay siyang naging 2-star hero. Paglabas ni Jenna sa chamber, lumapit siya kay Han ngunit hindi siya masaya. Sinabi niyang nanaginip siya na nasusunog ang gubat na kanyang tinitirhan noon. Tinugon siya ni Han na huwag nang alalahanin iyon dahil isa lamang itong walang kwentang panaginip. Ngunit natawa si Jenna nang may kaba at iginiit na hindi kanais-nais ang kanyang panaginip. Tinanong ni Han kung may iba pa, at matapos mag-isip, nagsalita si Jenna, isang 2-star hero. Naisip ni Han na isa lang itong normal na proseso ang pagbalik sa nawalang alaala. Naisip din niya na ang mga hero na napunta dito ay hindi nila matandaan kung sino sila dati. Ano kaya yung mga 4 or 5-star hero, alam kaya nila kung paano sila nakarating dito? Ano kaya ang nangyayari sa kanilang mundo? Wala pang ideya si Han kung ano ang panaginip ni Aaron, ngunit napansin niyang mas determinado ito kaysa dati. Pagkatapos ng pagsasanay, habang palabas si Aaron, tinanong niya si Han kung hindi pa ito uuwi. Sumagot si Han na may kailangan pa siyang gawin, kaya sinabi ni Aaron na mas lalo siyang magsisikap kaysa sa kanya. Pinaalalahanan ni Han si Aaron na masisira ang katawan nito kung magpapakasobra sa pag-ensayo, ngunit nang mag-alala si Aaron para kay Han, tiniyak niyang ayos lang siya. Pagkaalis ni Aaron, pumasok si Han sa berserk state. Upang mapaunlad ito, ibinuhos niya ang kanyang lakas at taktika laban sa isang training dummy. Ngunit matapos lumabas sa berserk mode, napagtanto niyang hindi pa rin kumpleto ang kasanayan. Oo, lumakas siya, pero hindi niya maitutuon ang lakas kung saan niya nais. Naisip niya na tuwing ina-activate niya ang berserk, lumalakas siya ngunit bumababa ang bisa ng kanyang kasanayan at nawawala ang kanyang composure. Kung magsasanib lamang ang mga ito, magiging tulad ng batayang kombinasyon ng espada at kalasag. Bigla, dumating si Edith sa training ground at sinabi niyang nagsasanay pa rin si Han sa 10 oras ng gabi. Nagtaka ang ating bida kung bakit naroon siya, at ipinaalam ni Edith na may itatanong siya bago siya umakyat sa ika-12 palapag.
Aniya, ang grupo ni Han ay hindi binubuo ng mga taong sanay sa labanan, si Jenna ay dating tagapagbantay ng gubat, si Aaron ay mangangaso, at si Han ay magsasaka. Ngunit hindi siya naniniwala sa mga nakalap na impormasyon, kaya nagtanong siya. Kung nakapatay na ba si Han ng tao dati? Bilang tugon, sinabi ni Han na nakarating na sa ika-12 palapag ang grupo ni Edith at nagtanong kung sinusubok ba niyang alamin kung gaano sila kaseryoso. Sumang-ayon si Edith na nais niyang makita kung gaano sila kaseryoso sa kanilang kaligtasan. Ipinahayag ni Han na narito siya kapalit ng buhay ng iba at inamin na 3 tao ang naisama sa kanya, kaya alam na raw dapat ni Edith ang sagot. Nagulat si Edith at napagtanto niyang pinatay ni Han ang mga main wolf mercenaries. Tinanong ni Han kung iniinsulto ba siya, ngunit itinanggi ito ni Edith. Sa kabila ng kanyang pangamba, iginiit ni Han na anuman ang lumabas sa entablado ay isa lamang halimaw na dapat patayin. Ngunit binanggit ni Edith na maaaring ganoon ang tingin niya, pero hindi iyon batid ng kanyang mga kasamahan. Habang pinapatalim ang kanyang kasanayan sa espada, tiniyak ni Han na kilala niya ang kanyang koponan at wala silang dapat ikabahala. Kinabukasan, nang pumasok ang Party 1 sa bitak ng oras at espasyo, nagtanong si Jenna kung dadalhin sila sa ika-11 palapag. Ngunit sinabi ni Han na marahil ay sa ika-12 na sila, at pinayuhan itong gawin ang kinakailangan kahit ano pa ang mangyari. Makalipas ang ilang sandali, dinala sila sa ika-12 palapag. Ang kanilang misyon ay subjugation, at ang layunin ay paksain ang mga kaaway. Habang nakatingin sa paligid, nagtaka si Jenna kung nasaan ang mga kalaban. Ngunit laking gulat niya nang mapansin ang isang grupo ng mga sundalo. Samantala, mariing iniutos ng pinuno ng mga sundalo na ibaba nila ang kanilang mga armas at sabihin kung sino sila. Nagulat sina Yoke, Jenna, at Aaron nang matagpuan nila ang mga sundalong tao sa isang misyon dahil hindi nila inaasahan iyon. Biglang tinawag ni Aaron si Han at iginiit na hindi mga halimaw ang mga iyon. Gayunpaman, nagduda si Han kung hindi ba talaga sila lalaban. Mabilis na tumanggi si Aaron at iminungkahi na imbes na makipaglaban, makipag-usap muna sila sa mga sundalo. Samantala, sumang-ayon si Yoke kay Aaron at sinabi na kung kakausapin nila ang mga sundalo, maaari silang makakuha ng impormasyon tungkol sa lugar na ito at makatawid ng hindi nakikipaglaban. Nang magtanong si Han kung hindi ba talaga sila lalaban, binigyang diin ni Jenna na ang hangarin nila ay maiwasan ang walang saysay na pagdanak ng dugo. Nag-isip si Han at napagtanto niyang iba ang mga sundalong ito kaysa sa mga NPC dahil nakikita sila. Kaya't nagpasya siyang mga kaaway ang mga ito at kaagad na iniutos sa kanyang mga kasama na itaas ang kanilang mga sandata. Nag-atubili si Aaron, ngunit hinugot ni Han ang kanyang espada at mariing nag-isip na kung ayaw nilang lumaban, pipigilan nila siya. Ang mahigpit niyang anyo ay nagpagulat sa kanyang mga kasama, na ngayon nag-aalinlangan kung susundin siya o hindi. Sa gitna ng kanyang utos, hiniling ni Aaron kay Han na harapin nila ang mga sundalong tao. Sa huli, bumantong hininga si Han at pinayagan silang gawin ang nais nila, na bahagyang nagpakalma ng kanilang tensyon. Nagpasalamat si Aaron sa kanilang pinuno at nagpahayag na susubukan niyang makipag-usap. May hawak na sibat, lumapit siya sa mga sundalo, ipinakilala ang sarili, at inihayag ang kagustuhang makipag-usap. Tinanggap ito ng pinuno ng mga sundalo at sinabing ganoon din ang nararamdaman nila, at ipinaliwanag na dinala rin sila sa kakaibang lugar na ito. Nang tanungin ni Aaron kung paano sila nakarating doon, sinabi ng pinuno na mahirap ipaliwanag dahil napakaraming nangyari, at hiniling na lumapit siya upang mas mag-usap sila ng maayos. Walang pagdududa, pumayag si Aaron, ngunit inatasan siya ng pinuno na ibaba muna ang kanyang sibat dahil balisa ang kanyang mga tauhan. Tiniyak pa nilang wala silang intensyong makipaglaban at nais din nilang makabalik. Sumunod si Aaron at yumuko upang ilapag ang sibat, ngunit biglang hinawakan ni Han ang kanyang balikat at tinanong kung siya ba'y sunod-sunuran lamang na ginagawa ang lahat ng inuutos sa kanya. Hinamon ni Han ang mga sundalo na sila ang lumapit at ibaba ang kanilang sandata. Nagpakita ng pag-aalinlangan ng pinuno at sinabing magiging problema iyon, kaya't lalo na pagtanto ni Han ang masamang balak nila. Naisip niyang bakit tanging sila lang ang gustong palagyan ng armas. Gayunpaman, upang magpanggap na inosente, pumayag ang pinuno at ang dalawa niyang kasama na lumapit at ibaba ang kanilang armas. Tiniyak pa ng pinuno kay Han na wala na silang sandata, umaasang hindi na sila mapipigilan. Matapos nito, ipinahayag ng pinuno na maaari na silang mag-usap ng maayos. Habang papalapit, sinabi niyang may tinig siyang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, at hindi niya ito mapigilan kahit takpan niya ang kanyang mga tainga. Ngumiti si Han at nagtanong kung ano ang sinasabi ng tinig. Biglang umatake ang sundalo at nagdeklara na inuutos nitong patayin silang lahat. Namula ang mga mata ng mga sundalo at mabilis nilang hinugot ang kanilang mga nakatagong armas upang salakayin si Han at ang kanyang mga kasama. Ngunit nakita na ni Han ang ganitong sitwasyon noong siya isang master pa. Alam niyang ang mga nag-aatubiling umatake ay nauubos. Kaya't nanatiling mapagbantay si Han, mabilis na hinugot ang espada, at nilupig ang mga kalaban.
Nabigla si Jenna sa biglaang pangyayari, samantalang nanatiling matatag ang pangunahing tauhan at sumugod upang wasakin ang kanyang mga kalaban. Habang mag-isang nakikipaglaban, naisip ni Han na walang puwang ang kooperasyon, anumang uri pa ng kalaban, tao man o halimaw. Biglang naghandang paputukan siya ng isang sundalo ng palaso, ngunit mabilis na rumspondi si Edith at tinaga ito ng kanyang punyal. Matapos mapatay ang ilan, tumingin si Han kay Aaron at sinabing, "Papatay ka ba, o ikaw ang mapapatay? Gusto mo pa bang makipag-usap?" Sa pagkakataong iyon, naging determinado si Aaron at nagpahayag na lalaban na siya. Pagkatapos, tinanong ng pangunahing tauhan si Jenna kung palalampasin pa ba nila ang masasamang sundalo. Agad niyang kinuha ang palaso mula sa kanyang lalagyan, inihanda ang sarili, at nagsabing handa na siyang lumaban. Sa bagong determinasyon, pinakawalan niya ang sunod-sunod na mga palaso, at nagbitaw naman ng mahika si Yoka upang ipahayag ang kanyang kahandaan. Noon napagtanto ni Edith na wala siyang dapat ikabahala, at sumang-ayon ang kanilang pinuno. Naisip ni Han na hindi mahalaga kung halimaw man o tao ang kalaban. Ang pinakamahalaga sa pagbubuo ng grupo ay hindi talento o lakas, kundi ang tamang pag-iisip. Para sa kanya, ang mga handang gumawa ng kahit ano upang mabuhay, sila ang tunay na mga halimaw. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.